Haliburton nag-viral ang game-winning 4-point play. Dwight Howard sinisi si LeBron kung bakit nawala sa NBA. Jonathan Kuminga babalik na laban sa Kings. At Stephen Curry pwede pang umabot sa 5,000 3-pointers. Natapos ni Haliburton ang panalo sa pamamagitan ng isang game-winning 4-point play sa natitirang 3 segundo. Bit-bit ang Indiana Pacers sa isang matinding pagtakas kontra Milwaukee Bucks upang tapusin ang kanilang 3 sunod na pagkatalo nitong araw. May 3 kalamangan ng Bucks na tanggap ni Haliburton ang inbound pass mula kay Andrew Nembhard at nag-shoot ng isang fading triple laban kay Giannis Antetokounmpo kasama pa ang isang foul. Nagkaroon pa ng pagkakataon ang Bucks na maagaw ang panalo sa kanilang huling possession, ngunit kinulang ang last gasp attempt ni Antetokounmpo. Natapos si Haliburton na may 14 na puntos at 10 assists sa kanyang pagbabalik mula sa isang hip injury, habang nagrehistro si Pascal Siakam ng 25 puntos, 12 rebounds at 5 assists. Nanguna naman si Brook Lopez para sa Bucks na may 23 puntos habang nagtala si Antetokounmpo ng 19 na puntos, 17 rebounds at 7 assists. Susubukan ng Indiana na makuha ang back-to-back na panalo sa kanilang pagbisita sa Philadelphia Sixers habang tatangkain naman ng Milwaukee na malagpasan ang kanilang skid sa laban kontra LA Lakers. Sa sumunod na balita naman, ang former NBA star na si Dwight Howard ay kamakailan lang nagbahagi ng ilang detalye tungkol sa kanyang pag-alis mula sa Los Angeles Lakers. Sa isang episode ng kanyang podcast na Above the Rim with DH12, sinabi ng 3-time NBA Defensive Player of the Year na si LeBron James ang dahilan kung bakit siya umalis sa Los Angeles matapos lamang nilang talunin ang Miami Heat noong pandemya sa NBA Finals. Ang championship series na iyon ay ginanap sa NBA bubble sa Orlando dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Howard, nagsimula ang tensyon sa pagitan nila ni James dahil sa isang laro noong regular season ng 2019-2020. Inamin ni Howard na nagbigay siya ng malulutong na salita kay James na posibleng naging dahilan ng kanyang pag-alis mula sa Lakers. Sinabi ko rin na yon at natanggal ako sa Lakers, kwento ni Howard kay Mario Chalmers, former teammates ni James sa Miami Heat. Kaya alam ko ang pakiramdam mo. Dagdag pa ni Howard, hindi mo pwedeng sabihin yon. Isang beses ko lang yon sinabi at nawala na ako sa team. Pagkatapos naming manalo ng championship, yon nangyari. Sa depensa yon nag-ugat. Sinabi ko bumalik ka sa depensa. Tapos nagalit siya kasi may sinabi ako. Kaya sinabi ko tigilan mo na yung ugali mong parang B-bro. Bagamat hindi malinaw ang eksaktong dahilan kung bakit hindi na binalik ng Lakers si Howard matapos ang season, mukhang may kaugnayan ito sa kanyang naging alitan kay James. Ang ganitong uri ng sigalot ay hindi na bago kay James dahil noong 2016 NBA Finals, nagkaroon din siya ng tensyon kay Draymond Green ng Golden State Warriors matapos siyang tawagin ng parehong insulto. Noong panahong iyon, sinabi ni sports analyst Chris Broussard na sinabi ni LeBron na tinawag siya ni Draymond Green ng B-word at yon ang nagpalakas ng loob niya. Sa parehong serye, nahuli rin sa kamera si Green na tila sinasadyang tamaan si James sa maselang bahagi ng katawan sa isang sagupaan sa midcourt. Dahil dito, nasuspinde si Green ng isang laro. Sa huli, nagtagumpay ang Cavaliers ni James at nakuha ang Larry O'Brien Championship Trophy noong 2016. Unang sumali si Howard sa Lakers noong 2012-13 season, kung saan nasa Miami Heat pa noon si James. Matapos lumipat-lipat ng team, bumalik si Howard sa Lakers noong 2019-20 season. Bagamat naging mahalaga ang kontribusyon niya sa team sa kanilang kampanya patungo sa kanilang ika-7 NBA championship, umalis siya sa sumunod na taon at lumipat sa Philadelphia Sixers. Nagkaroon siya ng isa pang pagkakataon na maging teammates ni James nang bumalik siya sa Lakers noong 2021-22 season, kung saan naglaro siya sa 60 laro. Mula noon, hindi na siya nakabalik sa NBA. Sa halip, naglaro siya sa isang profesional na liga sa Taiwan noong 2022-23 season. Sa kabilang balita, sa wakas, dumating na ang oras. Matapos ang pagkawala sa huling 31 laro dahil sa ankle injury, nakatakdang bumalik si Jonathan Kuminga sa court sa laban ng Warriors kontra Sacramento Kings sa Chase Center sa Biyernes. Ayon sa ulat ni Anthony Slater ng The Athletic noong Martes na may sanggunian sa mga mapagkukunan. Dadaan si Kuminga sa mga kinakailangang huling pagsusuri kabilang ang pagsasanay sa Huwebes bago siya opisyal na bigyan ng go signal upang tapusin ang kanyang 2 buwang pagkawala, dagdag ni Slater.
Ayon sa mga mapagkukunan, inaasahang babalik si Jonathan Kuminga sa Biyernes laban sa Kings. Kailangan pa niyang dumaan sa mga kinakailangang huling pagsusuri kabilang ang pagsasanay bukas, ngunit kasalukuyang plano na tatapusin na niya ang kanyang 31 laro na pagkawala habang naghahanda ang Warriors para sa playoff push. Natamo ni Kuminga ang injury noong panalo ng Golden State laban sa Memphis Grizzlies noong Enero nang tumalon siya upang harangin ang isang shot at naipit ang kanyang paa sa pagbaba. Aminado si Warriors coach Steve Kerr na bagamat walang naging setback sa paggaling ni Kuminga, mas malala ang injury kaysa sa unang inakala. Bago ang injury, nasa pinakamagandang yugto ng kanyang career si Kuminga. Sa 5 linggong nauna sa kanyang injury noong Enero, siya ay may average na 9.8 points on 46.7% shooting from the field and 37.3% from 3-point range, along with 5.6 rebounds per game. Nakascore siya ng 30 puntos o higit pa sa 3 laro. Hindi bababa sa 20 puntos sa 8, eksaktong 19 sa 2 at 18 sa isa pa. Nagkaroon ng 19-12 record ang Warriors nang wala si Kuminga, na malaking bahagi ay dahil sa pagdagdag ng 6-time NBA All-Star na si Jimmy Butler na nakuha ng team isang araw bago ang trade deadline noong Pebrero. Sa kasalukuyan, may 10-2 record ang Warriors kasama si Butler na inaasahang gagabay kay Kuminga sa kanyang pagbabalik. Kilala si Butler sa pagpapahusay ng kanyang mga kakampi at hindi malabong mangyari rin ito kay Kuminga na umaasang ipagpatuloy ang kanyang mainit na laro. Sa record na 37-28, kasalukuyang nasa pang-6 na pwesto sa Western Conference ang Warriors. 3 laro lang ang agwat sa Houston Rockets na nasa ika-5 pwesto na may 17 natitirang laro sa regular season. Sa nalalapit na pagbabalik ni Kuminga, hindi na tila imposibleng maabot ang number 5 seed. Speaking of Warriors, ang superstar ng Golden State Warriors na si Steph Curry ay 3 araw na lang ang layo mula sa kanyang ika-37 kaarawan. Ngunit maaring mas maikli pa ang oras niya bago makagawa ng mas malaking kasaysayan ang makapagtala ng 4,000 3-pointers. Walang ibang player sa kasaysayan ng NBA ang nakagawa ng mas maraming 3-pointers kaysa kay Curry. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang 3,998 3-pointers. 2 na lang ang kailangan upang umabot sa 4,000 mark. Bagamat hindi tiyak na makakagawa siya ng 2 3-pointers laban sa Sacramento Kings sa Biyernes, malamang na mangyari ito batay sa kanyang averages. Kahit hindi pa niya naaabot ang 4,000 3-pointers, may ilan nang naniniwalang maaabot pa niya ang 5,000 bago siya magretiro, kabilang na ang NBA insider na si Brian Windhorst. Hindi pa naging ganito kaganda ang kanyang kondisyon. Kung pinag-uusapan ang pag-abot sa 5,000, ang kanyang kondisyon ang magbibigay daan upang magawa niya ito, sabi ni Windhorst. Sa 56 na laro ngayong season, may average si Curry na 4.5 3-pointers kada laro. Bagamat hindi ito ang pinakamataas na naabot niya sa nakaraan, mas mataas pa rin ito sa kanyang career average na 4.0. Nakakabilib din na noong 2015, halos 8 beses lang siya tumitira mula sa 3-point line kada laro, pero ngayon, mahigit 11 beses na siya pumupukol ng 3 kada laban. Mula nang makuha ng Golden State Warriors si Jimmy Butler, nagkaroon si Curry ng kalayaang hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Sana lang ay manatiling malusog si Butler dahil malinaw na isa siya sa pinakamahalagang player sa loob ng court kasama si Curry. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?